Morning mga viewers, kamusta kayo ngayon? Ano ang mga ganap-ganap natin ngayon sa buhay? Ngayon ay bibili lang muna tayo ng additional memory card dyan sa Altitude Digital para meron tayo extra lang na gagamitin sa lakad. Mas maganda kasi bumili dyan sa physical store kasi maraming naglipa ng mga peking memory card sa online kahit sa mga Shopee. Oh yes. Malapit lang naman yun dito. To BGC to Pasig. Dito na yun. Sa may Sparta. Altitude Digital. No, ito siya. Ito? Bibili lang. Dito. Okay, sige. Paganto? Ayun. Bukas na kaya to? Meron ng tao. Okay. Dito muna tayo. Sana makabili tayo, sana meron. So, ayun, nakabili tayo 256 GB na pwede naman daw pala yung yung Extreme lang sa Insta360 X2 kasi meron isa pa yung Extreme Pro, yun yung mas mabilis. Kaso yung Extreme na lang kinuha natin para medyo mura dahil pwede rin naman yun. Gumagana naman din siya na maayos. So, ayun, bukas set up ulit tayo ng ating helmet. I-rewire natin. Babalik tayo uli sa mic ni Grip Moto. Kasi kung mapapansin nyo, yung gamit kong mic ngayon ay tingnan nyo, medyo may pagka parang telepono yung tunog. Ito ang TB5. Ang dami nakapila, oh. Saan kaya nakapila yan? Itbulaga siguro. Kaya ayun, bukas papakita natin sa inyo kung paano tayo mag-setup ng ating helmet para sa ginagamit natin pagbablog. Kaya balikan ko kayo bukas. Dumating na yung order natin from Grip Moto. Ito, bubuksan natin. Ito yung ICC plus mic combo. Ito yung nilalagay natin sa helmet para para ma-record natin yung boses natin sa camera na hindi maingay. Kahapon pa to dumating pero ngayon ko pa lang siya mabubuksan. So ito siya, ito yung mic combo at saka may kasama siyang sticker ni Grip Moto. Ayan, nakailan na rin ako nito. Pagdating ko lang uli, ito ang tawag dito ay ICC plus mic combo. Ayan, dalawa yung mic niya sa magkabilang dito. Mamaya explain ko sa inyo kung para saan itong dalawang mic na ito. Ngayon, itatry natin siya i-install sa ating helmet. Pero una, kailangan muna natin tanggalin yung currently na naka-install dito na ICC. Ang kailangan lang natin is tanggalin natin muna ang mga paddings ng ating helmet. Yan. Ito yung luma natin. Ayan. Actually, hindi pa naman siya galing luma. Bago pa lang din to. Kabibili ko lang to kay ito yung galing kay Racing Boy. Ayan. Ang maganda sa kanya kasi is ito, direkta na sa camera. Wala na siyang hindi na siya kailangan ng adapter. Ang naging kaso ko lang naman dito is masyadong parang radyo yung tunog. So may mga chances na minsan hindi mo maintindihan yung mga nasasabi natin. Kaya
naisipan kong bumalik sa kay Grip Moto dahil mas nakakasundo ko yung mic niya. Nagkataon lang kasi is nasira yung nakaraan ko na binili sa kanya. At good thing naman is nag-response siya kagad at inayos siya na kagad yung order natin kaya napadala niya na sa atin kagad. Within wala pang 2 days yata. Ito naman yung gagamitin nating adapter para sa ating camera. Ito yung compatible sa Osmo Action 3. Etong isa is from Boya. Ang model niya is BYK4. Ito yung specific na model na ito lang yung gumagana for Osmo Action 3. Tapos itong isa naman is from M3 Moto. Ayan. Ang nito kay M3 Moto is meron siyang adjustable para sa volume kasi etong Boya is masyado malakas, nagpipik siya. Ito meron siyang parang volume control para hindi siya gaano mag-pick, para makontrol niya yung lakas ng pasok ng mic. Ang nag-i-issue ko lang dito is kapag umuulan, possible na pasukin ng tubig itong knob na to. Kaya mas nag-decide akong gamitin na to si Boya. Kasi kahit pa paano is pwede ko naman i-adjust sa pag-edit yung sounds. Ngayon gagamit tayo ng masking tape at electrical tape. Actually more on masking tape ang gagamitin natin. Ito lang, meron lang ako special na purpose ko ito kung saan ko siya ilalagay. Mamaya papakita ko sa inyo. Tulad ng sabi ko kanina, itong isang mic sa dulo ng ICC is para marinig yung kausap natin sa intercoms. Dito yan nilalagay sa, kita nyo ba? Ayan. Dito sa earpiece ng intercom na naka-install sa helmet natin. Ayan. Pinapasok siya ron sa loob ng foam. Pero kung nangihinayang kayong butasan yung foam nito ng intercom niya is ilapat niyo na lang dyan sa harapan. Ganyan. Ako kasi pinapasok ko na sa loob para mas secure. Gumamit nga pala kayo ng malambot na towel or na pwede nyo patukan ng yung helmet pagka mag-install kayo para hindi magasgasan ng helmet. Although kahit puro gasgas na itong helmet ko ay ginagamit ko pa rin. And then, masking tape yung ginagamit ko sa pagdikit sa mga pag-tape dito sa mga wirings ng intercom na ikakabit ng wire ng ICC na ikakabit natin. Although nasa sa inyo na yun kung paano i-discard yan dahil iba-iba yung structures ng helmet natin . So ganyan lang, nilalagyan ko lang siya ng tape ng ganyan. Tapos matatakban naman ng ng foam later pagka naibalik na natin yung foam. Iwasan nyo lang yung mga slot ng butas kung saan sinusuksok yung mga pin ng foam. Then itong isang mic na merong foam is ito yung para sa bibig natin sa mouth. Ito yung pinaka mouthpiece niya. Pwede natin to ilagay sa tabi ng mic ng ating intercom o basta somewhere dyan sa harapan. Yung iba pwede nyo rin siyang lagyan ng dead cat, yung balahibo na para mag-eliminate sa wind noise. Tapos itong pinaka jack, ayan, dito ko siya nilalabas sa bandang tabi ng chin curtain na to. Hindi na natin kailangan tanggalin yan kasi importante rin naman yun. Pwede nyo rin ma-eliminate yung wind noise na makukuha ng inyong mic. Kaya wag nyo tatanggalin to. Makikita nyo rin na meron ako mga nakaabang dyan na para sa mga pang-organize ng wire. Ayan, nailagay ko na dati pa yan nung una ko pang setup. So ito, ngayon dito na natin ilalagay itong adapter. Dahil yung audio output na Action 3 is USB Type-C pero kakaiba yan. So hindi lahat ng reminder ulit, hindi lahat ng adapter na Type-C to PRS mic ay gumagana sa Osmo Action 3. Ngayon, ito yung duktong nung adapter tsaka nung jack. Ito yung lalagyan natin na electrical tape para protection sa ulan. Actually, isang side na lang pala dapat ang tinanggal nating foam dito. Hindi na pala dapat dalawa. Kailangan nyo lang tanggalin yung dalawang foam o lahat ng foam kung mag-i-install pa lang kayo ng
intercom niya. Sa case naman natin is naka-install na yung intercom, hindi lang natin na ikabit yan, charge dun sa loob. So ayan, na-install na natin yung ating ICC plus mic combo ng Grip Moto. And kaya good to go na uli ito, and testing na lang uli natin. And buti huminto yung ulan, hindi ako makaalis kagad kanina. And yun, gamit na nga pala natin tong nakakabit na dito sa loob, yung ating bagong ICC plus mic combo. Ayan. Tapos ang ginamit nating adapter is yung sa Boya na BYK4. Ang ginawa na lang natin is binawasan na lang natin ang 5 decibels yung settings ito sa action cam para hindi gaano mag-peak, and iwasan na lang muna natin magsisigaw. Hindi naman din kailangan dahil tayo lang naman nandito sa loob ng helmet. Tsaka ayan, kaya mas nagustuhan ko ito parang mas meron siyang bass kaysa rin sa isang ginamit ko. Ayan, compare nyo. Kung mapapansin nyo, yung gamit kong mic ngayon ay tingnan nyo, medyo may pagka parang telepono yung tunog. Ayan, di ba? Kaya mas nagustuhan ko ito medyo syempre habulin na lang natin sa settings sa sa pag-e-edit. Ayan, para mas gumanda yung sounds natin. So ayan, nasa sa inyo naman yun kung pwede nyo i-comment kung ano yung mas prepare nyo, kung gusto nyo yung parang mas tunog radyo o itong mas buo. Ang tingin ko kasi, I'm not sure kasi ang alam ko itong kay Grip Moto ay ano ba tawag dito? Is condenser mic ang kanyang gamit dito sa kanyang ICC plus mic combo. Ayan. So, pwede pa naman yung isa, kumaga yung tinagal nating una, reserva na natin yun kung sakali magkaroon ng diferensya tong isa. Meron tayong gagamitin pa kahit papaano. So, yun na lang muna. Hanggang dito ko na lang muna tatapusin tong video. And sa mga lahat ng nakaabot dito is maraming salamat sa inyo. Basta don't forget to hit the like and mag-comment na rin kayo kung pwede. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na rin po. Libre naman po yan. And maraming salamat and see you on the next video.